kaaway natin si Satanas, mga demonyo, at masasamang espiritu. Amen? Kadalasan, pag hindi tayo naging hari, pag hindi tayo namumuno, hindi natin ginamit yung authority natin, papasok sa atin yung, naghari sa atin yung takot, naghari sa atin yung kasamaan, kasalanan, naghari sa atin yung nervyos, naghari sa atin sakit karamdaman, naghari sa atin anumang pangyari sa tingin ito. Gusto niyo ba yung ganun mga kapatid? Kawawa tayo. Pag pinagharian ka ng takot, pag pinagharian ka ng nervyos, pinagharian ka ng sakit o karamdaman, pinagharian ka ng demonyo. Ayaw natin ganun. Ayaw ng Diyos na makita niya kanyang mga anak, pinagharian ng kasamaan, pinagharian ng kasalanan, pinagharian ng takot, sakit o karamdaman o kahirapan o demonyo. Ayaw ng Diyos makita tayo ganun. Gusto niya, anak, hindi lang kita bilang hari doon sa lupa, bilang pinuno doon sa lupa. Pagharian mo si Satanas, kasamaan, kasalanan, sakit, karamdaman o kahirapan o anumang kaaway mo, pagharian mo sila sa pangalan mo. Doon masaya ang Panginoon. Doon maligaya ang Panginoon. Pag nakita niya tayo ay namumunod, naghari. Palakpakan natin, Panginoon. Para tayo maging qualified sa paghari ng Diyos. Para tayo maging qualified sa pamuno ng Diyos. At mamuno tayo dito sa lupang ito. Kailangan ang buhay natin, yung uri ng buhay natin, ay may mataas na uri ng buhay natin. Kung may mataas na posisyon tayo, may mataas na plano ng Diyos sa atin, kailangan pantayin din natin ng mataas na uri ng buhay natin. Ng mataas ang posisyon mo. Pag ang posisyon mo ay presidente o gobernador o sino mang mataas na posisyon sa company, ay kailangan pantayin mo ng mataas na uri ng edukasyon, ng uri ng buhay mo. Amen? Ganun ang ginawa ng Diyos. Yamang layunin ng Diyos at plano ng Diyos na tayo maghari din sa lupa, mamuno din sa lupa under the kingdom of God. Kailangan bibigyan muna tayo niya ng buhay na galing sa Diyos. Ang unang binigay sa atin ng Diyos, yung kanyang image. Amen? Sabi ng Diyos, let us make man in our image after our likeness. Yun ang unang binigay niya sa atin. Bago tayo mag-rule, bago tayo mamuno, bago tayo maghari din sa lupa, kailangan situate na ang buhay natin ay yung buhay na galing sa Diyos. Ang wangis ng Diyos, ang larawan ng Diyos, kailangan ibibigay niya sa iyo. Amen? Ano ba yung image of God? Image and likeness of God. Ang image and likeness of God, yung the life of God, the nature of God, the character of God, ini-invest niya sa buhay natin. Pag wala yung character of God, pag walang image of God, kung walang likeness of God, kung walang life of God, hindi ka pwede pagtiwalaan ng Diyos na mamuno at paghari sa lupa. Correct. Ikaw ay pagharian ng takot, pagharian ka ng kasamaan, kasalanan, pagharian ka ng masamang ugali, masamang bisyo, at masamang espiritu. Iyon po ang mangyari. Kailangan ang buhay natin mataas na uri ng buhay. Amen? Gaano kataas ang uri ng buhay natin? Kasi taas ng uri ng buhay ng Diyos. Amen? Ang buhay ng Diyos ay banal. Ibinigay niya sa kanya sa iyo kanyang kabanalan. Lahat ng katangian ng Diyos ay binigay niya sa atin. Amen? Ang katangian ng Diyos ay banal, mapagmahal, mapayapa, mapaghipahinod, mababa. Lahat na yun ang magandang karakter ng Diyos ay binigay niya sa atin. Ang katangian ng Diyos binigay niya sa atin. Dapat makita sa atin yung larawan ng Diyos. Ako, sabi niyo, kalarawan ko pala ng Diyos. Kawangis ka pala ng Diyos. Ang Diyos makikita ko sa iyo. Sabi, bigati ka pala. Bigati ka pala. Bigati ka. Sige po. Ipagpatuloy ng mga kasama ko ang topic nito. Ituloy-tuloy
si Pastor Ani, si Pastor Louie. Marami pa tayong matutunan at bibitin na namin ngayon. Maraming salamat po.